Welcome back! Sa bawat pagsubok na dinaanan ni na Cassandra at Delton, isa lang ang napatunayan natin na ang tunay na pag-ibig laging may paraan para maging masaya mula sa mga kakaibang cravings ni Cassandra, sa mga nakakaaliw na surprises sa loob ng kanilang bahay hanggang sa kanilang pagpunta sa isang private island. Tila isang panaginip na ang buhay nila ngayon, pero hindi lang basta bakasyon ang habon nila sa Palawan. Ito ay paghahanda para sa pinakamalaking pagbabago sa kanilang pagsasama, ang pagdating ng kanilang firstborn. Sa likod ng mga tawanan at lambingan, ramdam natin ang anxiety at takot ni Delton. Takot na mawala ang babaeng nagbigay ng kulay sa buhay niya. Ngayon, nasa paraiso na sila. Mapayapa na nga bang lahat? O meron pa bang mga emosyong kailangang ilabas bago sila tuluyang maging ganap na pamilya? Samahan niyo akong tunghayan ang tagpong siguradong magpapangiti, magpapakilig at magpapaiyak sa inyo. Ito ang part 79, ang simula ng kanilang bagong buhay sa gitna ng dagat at buhangin. Simulan na natin. Salubong ang mga kiling ni Delton na nanonood kay Cassandra habang kumakain ito ng maliliit na bunga ng mangga at sinausaw sa suka na may balaw at bagoong. Hindi niya maintindihan ang panlasa na meron ng asawa niya ngayon. Araw-araw, ibang gustong kainin. Naghahanap naman si Delton ng mga gusto niya, pero yung iba, binubulok na lang ni Cassandra. Noong minsan na itinapon niya ang mga bulok na prutas ay iyak na iyak si Cassandra sa kanya na para bang napakalaki na kasalanang nagawa niya. Masarap ba, babe? Nakangiwing tanong ni Delton para namang batang tumangot ngumiti si Cassandra. Gusto mo? Masarap, try it. Inabot ni Cassandra ang isang bunga ng mangga na wala pang buto. Lahat na lang ay kakainin ng asawa niya. Gustong tumanggi ni Delton pero natatakot siya. Napilitan siyang kunin ng mangga kay Cassandra. Inabot din ni Cassandra ang sausawan niya. Hindi na sana ako nagtanong pa. Mahina niyang sambit kaya napatingin si Cassandra sa kanya. May sinasabi ka? Tanong ni Cassandra. Oh, wala babe. Sabi ko kakainin ko na. Mabilis na sagot ni Delton. Malaking pagkakamali niyang nagtanong pa siya kung ano pa yung weird na kinakain ni Cassandra, yun pang gustong-gusto nitong ibigay kay Delton. Kapag natatakam naman si Delton sa ibang kinakain ni Cassandra, ayaw naman itong magbigay. Pikit matang kinain ni Delton ng isang buong mangga na sinawsaw niya sa halo-halong sausawan. Diba? I told you, masarap! Natutuwang sambit ni Cassandra. Napilitan namang ngumiti si Delton at nag-thumbs up para hindi magalit sa kanyang asawa niya. Nang manguya niya na to, ay dire-diretso niyang nilunok dahil hindi niya gustong lasa ng sausawan ni Cassandra. Ma'am, sir! Mabilis silang napatingin sa kwarto nila nang sumigaw ang isa sa katulong nila. Ano ba yun, Mila? Tanong ni Delton. Pating ibang katulong nila, napatingin na rin kay Mila na naglilinis sa kwarto nilang mag-asawa. Lumabas naman si Mila at may sumusunod na sa kanyang mga bibe. Napakunot ng noo si Delton. Saan galing ang mga yan? Tanong niya dahil napakaraming itik na ang lumalabas mula sa kwarto nila. Napapanguso naman si Cassandra na makita niyang mga to. Ang mga balot ko, tila bata niyang sambit. Napatingin sa kanya si Delton. Balot mo? Nagtago ka ng balot sa kwarto natin? Tanong niya. Hindi niya alam ang tungkol doon. Bakit mga itik na? Kailan mo ba yan binili? Sinong bumili? Bakit hindi man lang chinek kung fresh ba o hindi na? Sunod-sunod pa niyang tanong. Napakamot naman ng ulo si Mila. Sir, nung isang buwan ko pa po yung biniling mga balot. Hindi ko naman alam na itinago pala ni ma'am sa mga damitan. Pipisa po kasi talaga sila sa mainit na lugar, lalo na sa mga damit, sagot ni Mila. Tuwang-tuwa naman si Cassandra nilapitan ng 1-2 dosenang balot. Napapakamot na lang sa ulo si Delton sa dami ng trip ng asawa niya. Sa dami ng tinatago nito kung hindi nabubulok, napipisa naman ang mga itlog. Pwede na ba silang alagaan? Inosenteng tanong ni Cassandra kay Mila. Tumango naman si Mila. Opo ma'am, pero kailangan niyo po silang gawa ng malawak na kulungan. Kasi kung pag-alagala lang po sila dito sa bahay, magkakalat din po mga dumi nila. Kung ganun, gawa na sila kaagad. Ang cute naman nilang lahat. Tubang-tuwa pa niyang saad. Napapabuntong hininga na lang si Delton. Hindi pa niya malalaman na may tinatago palang balot ang asawa niya kung hindi pa namisa ang mga to. Saan mo ba tinagong mga yan? Tanong ni Delton. Hindi naman sumagot si Cassandra dahil nakafocus na siya sa mga itik.
Maglalagay po sana ako ng mga natiklop kong damit ni ma'am sa drawer niya na makita ko yung mga yan, sir. Si Milang sumagot. Napatango na lang si Delton. Babe, ano bang trip na naman to? Baka may tinatago ka pa dyan ha? Huwag naman sana tayong umabot sa puntong may pipis ang itlog ng ahas sa kwarto natin. Natatakot ng sambit ni Delton. Natawa naman ang mga katulong na nakarinig sa sinabi niya. Tumayo na si Cassandra sa kanya tinignan ang asawa niya. Hindi naman ako kumakain ng itlog ng ahas. Depende na lang siguro kapag nag-crave ang anak natin. Sagot niya sa kanya hinaplos ang tiyan niya. Napapabikit na lang si Delton at napapabuntong hininga. Akala ni Delton ay makakapagpahinga na siya ngayong araw pero napagtripan na naman siya ng asawa niya sa dami ng pera niya para pangbayad sa mga taong gagawa ng kulungan ay na maitik ay siya pang inutusan ng buntis niyang asawa. Babe, hanggang kailan mo ba ako paparusahan? Reklamo niya. Nagrereklamo ka? Baka gusto mong sasala matulog ngayong gabi kapag hindi mo yan natapos. Pananakot ni Cassandra. Wala namang nagawa si Delton kung hindi ang gawin ng mga gusto ni Cassandra. Habang gumagawa si Delton ay nakatulog si Cassandra. Mabilis na tumulong sa kanyang mga tauhan nila sa bahay para matapos na siya. Nang magising si Cassandra ay tapos ng kulungan ng mga itik. Pagod naman si Delton nagpapahinga habang naliligo na ito sa pawis. Napanguso si Cassandra, bigla naman siyang nag-guilty sa pinapagawa niya sa asawa niya. Hindi niya maintindihan kung bakit naiiyak siya kapag hindi sumusunod sa kanya si Delton. Babe, malambing niyang usal sa kanya niyakap si Delton. Mabaho pa ako babe, saka basang-basa pa ako ng pawis. Anas ni Delton pero hindi lumayo si Cassandra. I'm sorry, nakakonsensya niyang sambit. Ngumiti naman si Delton dahil naintindihan niya naman ang kalagayan ng asawa niya. Hinaplos niyang buhok ni Cassandra saka ito hinalikan sa ibabaw ng ulo. I'm fine. Kung saan ka masaya, gagawin ko para sa'yo. Nang maramdaman ni Delton na umiiyak na naman si Cassandra, nilayo niya na to sa kanya. Babe, may nagawa ba ako? Why are you crying? Gulat niyang tanong. May mali ba sa nagawa ko? May hindi ka ba nagustuhan? May kulang ba? Ulitin ko na lang. Just tell me. Natataranta niyang saad. Umiling naman si Cassandra. Hindi siya makasagot dahil umiiyak pa rin siya. Yung pool na gusto mo para sa mga bibe, hindi ko kayang gawin yun na mag-isa, saka hindi yun kayang gawin ng isang araw lang. Bukas gagawin namin kaagad, bukas. Dagdag pa ni Delton dahil hindi naman naimik si Cassandra. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako naiiyak. Babe, I'm sorry. Hindi ko rin naman inaasahan na ganito palang pakiramdam kapag buntis. Ayaw ko na napapagod ka, pero ako naman ang dahilan kung bakit napapagod ka. Okay na sa akin yung kulungan nila. Ipagawa mo na lang si iba. Pasok na tayo sa loob. Inangkla ni Cassandra ang mga kamay niya sa braso ni Delton. Natatawa na lang si Delton pero handa siyang sundin ang lahat ng gusto ng asawa niya. Hindi niya alam ang nararamdaman ng isang buntis. Kaya para gumaan, sumusunod na lang siya ng tahimik. Busy silang lahat na mag-prepare ng mga dadalhin nila sa private island na nirigalo kay Cassandra. Nasa sofa naman si Cassandra at naghihintay sa pamilya niya na naggagayak. Hindi naman siya pinapakilos ni Delton dahil malaki na rin ang tiyan niya. Mommy! Rinig na Cassandra sa boses ni Celine. Nilingon niya ito. Binitaw ni Cassandra ang hawak niya para buhatin si Celine. Hello, baby ni Mommy! Kumusta ikaw? Are you excited? Nakangiting tanong ni Cassandra. Mabilis namang tumango si Celine. Mommy, is there a pool there? Inosenteng tanong ni Celine. Oo naman, may malaking pool doon at may dagat din. Pwede kang maligo doon pero dapat palagi mong kasama si Ate Andeng, okay? Hindi ka pwedeng umalis na hindi siya kasama. Do you understand? Habili ni Cassandra. Opo, Mommy. I will remember what will you said po. Very good. Ginulo ni Cassandra ang buhok ni Celine. Nagpaalam naman muna si Celine dahil may kukunin pa to sa room niya. Napapangiti na lang si Cassandra dahil ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, nahihirapan pa si Celine na ibalanse sa sarili niya. Pero ngayon, mabilis nang tumakbo. Magaling na rin magsalita. Nasanay na si Celine na tawaging mommy si Cassandra. Dahil si Cassandra palagi nitong nakakasama. Love, may gusto ka pa bang dalhin? Tanong ni Delton nang lapitan niya si Cassandra. Wala naman na. Yung mga prenatal vitamins ko, nadala mo bang lahat? Oo naman. Una kong ginaya ka mga kailangan mo. Kapag hindi ko naisama ang mga yun, babalikan ko talaga. Natawa naman si Cassandra. Na-survive na nilang paglilihi ni Cassandra. Alam ni Cassandra na mas nahihirapan si Delton sa paglilihi niya
dahil ito ang palagi niyang inuutusan. Pero masaya siyang ni minsan hindi nagreklamo si Delton sa kanya. Naupo si Delton sa tabi ni Cassandra, sa kanya hinaplos ang tiyan ni Cassandra. Isang buwan na lang makikita na natin siya. Gusto mo ba, love, magpa-schedule na lang tayo ng CS operation mo para hindi ka na mahirapan sa paglilibor? Every 2 weeks naman na ako nagpapa-check up ngayon. Nasabi na ng doktor na pwede kong inormal ang baby natin. I-CS man ako, hindi. Dadaan pa rin ako sa paglilibor. Napanguso naman si Dalton para bang siyang mas kinakabahan sa papalapit na due date ng asawa niya. Pero at least kapag pumutok ng panubigan mo, diretso CS ka na. Hindi na magtatagal ang labor mo. Hindi ko tuloy alam kung susundan pa ba natin ang firstborn natin. Natatakot ako na mawala ka sa akin, Cassandra. Ngumiti si Cassandra sa kanya hinaplos ang pisngi ng asawa niya. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ko rin gusto na iwan ka. Ayoko lumaki ang anak natin nang wala ko sa tabi niya. Kaya pipilitin kong kakayanin. Kung sakali mang hindi ko nga kayanin, then let's proceed sa operation. Hayaan mo muna akong pilitin na inormal ang anak natin. Pero kapag alam kong hindi ko talaga kaya, ikaw naman ang una kong sasabihan. Napatango na lang si Delton. Desisyon pa rin ni Cassandra ang masusunod. Hello baby, Daddy's here. Excited na si Daddy na makita ka, anak. We love you so much. Huwag mong pahihirapan si mommy mo kapag lalabas ka na, ha? Kapag gusto mo nang lumabas ka na kaagad, okay? Usal ni Delton sa anak nila habang hinahaplos niyang tiyan ni Cassandra. Did you feel that? Hikik! Excited na sambit ni Delton ang sumipang anak nila. Natatawa naman si Cassandra. Siyempre ramdam ko. Sagot niya, tuwang-tuwa pa rin si Delton sa tuwing sumasagot ang anak nila sa pamamagitan ng pagsipa nito. Delton, nasa van ang lahat ng gamit natin. Aalis na ba tayo? Naagaw ang atensyon nila nang pumasok si Dahlia. Sige ate, sagot ni Delton. Inalalay ni Delton ng asawa niya na makatayo saka sila naglakad palabas ng bahay nila. Para palang penguin maglakad ang mga buntis, love, no? Pangasar ni Delton sa asawa niya. Napapairap na lang si Cassandra. Palakihin mo yung tiyan mo para malaman mo, anas ni Cassandra. Bahagyang natawa si Delton. Ayaw ko, love. Baka hindi na kami magkita ng best friend ko. Saka alam kong mahirap makipagbembang kapag malaki ang tiyan ng isa sa atin. Pagbibiro pa ni Delton. Kaya pareho na silang natawa. Hinampas na lang ni Cassandra sa braso si Delton dahil sa pagiging pilyo nito. Sumakay na silang dalawa ng van at nagkasya naman ang buong pamilya nila sa malaking van na pag-aari ng pamilya nila. Wala na bang nakalimutan? Tanong ni Anton sa kanilang lahat. Wala naman na sa tingin ko, sagot ni Dahlia. Then let's go! Excited na wika ni Anton. Nagtawanan naman silang lahat ng nasa van. Si Delton at Cassandra lang ang nakaupo sa row nila dahil ayaw nilang masikipan si Cassandra. Alam nilang ayaw ng buntisang masikip na pwesto kaya binigay na nila sa mag-asawang isang row. Nang makarating sila sa airport ay binaba ng mga staff nila ang mga gamit nila at sinakay na to sa private jet na gagamitin nila. Hindi ba makakarating si Garrett, kuya? Tanong ni Delton habang binababa nilang mga gamit nila. Hindi siya aabot. Kaya sinabi kong wag na siyang pumunta. Mapapagod lang siya, lalo na't malayo pang bansang panggagalingan niya. Kumusta nga palang pamamalakad niya ng business niya sa France? Tanong pa ni Delton. Ilang buwan na rin ang lumipas simula nang umalis ng Pilipinas si Garrett at hindi pa rin bumabalik hanggang ngayon. Kahit papaano naman, kinakaya niya, may improvement naman. Kailangan niya talagang pagtuunan ng atensyon ng business namin. Lalo na't sineryoso na ni Dad na hindi bibigyan ng pamana si Garrett. Walang aasahan si Garrett kundi ang sarili niya lang. Lalo na't tumalaki na si Celine. Napatango-tango si Delton. Masaya siya kahit papano para sa pamangkin niya. Alam niyang isa sa dahilan kung bakit lumayo na muna si Garrett ay para makalimot. Lalo na't alam niya na may nararamdaman pa to para kay Cassandra. Sumakay na silang lahat sa eroplano at umalis din ito kaagad patungong Palawan. Hindi pa man sila nakakalayo pero nakatulog na kaagad si Cassandra. Nilagyan ni Delton ng kumot ang asawa niya, sa kanya to hinalikan sa noo, napapangiti na lang siya. Bumilog ang mukha ni Cassandra dahil sa pagbubuntis. Kitang-kita na rin sa kanyang paglaki ng katawan. Mataba man si Cassandra ngayon, hindi naman nababawasan ng pagmamahal ni Delton para sa asawa niya. Hindi niya alam ang pakiramdam ng isang buntis kaya wala siya sa pwesto para pagsabihan pang asawa niya na tumataba na ito at nawawala ng balangkinita niyang katawan. Tuwang-tuwa silang lahat nang makarating sila ng isla. May mga pagkain na kaagad na nakahanda para sa kanila.
Wow, seafoods! Tuwang-tuwang sabi ni Cassandra. Bigla siyang natakam kahit na kumain sila sa eroplano. Halina kayo, kumain na tayo para sabay-sabay na. Tawag ni Nori sa mga kasama pa nila. Hinayaan na nilang mga caretaker ng isla na ayusin ang mga gamit nila. Ang ganda naman dito, Cassandra. Kailan mo nabili tong isla na to? Tanong ni Dahlia habang kumakain sila. Hindi po akong bumili nito, Mom. Nirigalo sa akin ni Mommy at Daddy nung kasal namin ni Delton. Sagot niya. Namamangha namang napatingin si Dahlia sa mag-asawang Mendoza. Pambawi na rin namin sa kanya, lalo na't napabayaan din namin siya. Sagot ni Nori. Ngumiti tumango na lang si Dahlia. Love, dahan-dahan na sa seafoods ha. Baka biglang tumaas ang dugo mo. Pagpapaalala ni Delton. Tumango lang naman si Cassandra pero patuloy ang pagkain nito ng mga seafoods. Si Delton na nagbabalat ng mga hipon saka nito nilalagay sa pinggan ni Cassandra. Kain naman ng kain si Cassandra. Hindi na biniwalan pa ni Delton dahil noong mga unang trimester ng pagbubuntis ni Cassandra, hindi ito nakakakain ng maayos. Ngayon palang bumabawi ng kain si Cassandra. Pinagbitak na rin ni Delton ng crabs. Si Cassandra sa kanya inalis ang mga laman nito at nilagay sa pinggan ni Cassandra. Love, gusto ko din ng lobsters, wika ni Cassandra. Nanguha naman si Delton sa kabinalatan nito at binigay kay Cassandra. Cassandra anak, dahan-dahan sa seafoods. Malayo tayo sa ospital at mahirap na baka abutan ka dito. Pagpapaalala ni Dahlia. Opo, magalang niyang sagot. Hindi na nagpadagdag si Cassandra ng seafoods, mga gulay at prutas naman ang kinain niya. Oo nga pala, magpapakuha ko ng doktor sa bayan para makasiguro lang in case na may maramdaman si Cassandra. Sambit ni Delton. Mabuti pang ang gawin mo yan. Mahirap na rin lalo na't may kalayuan tayo. Pagsang-ayon ni Chairman. Nang matapos silang kumain, ay pumasok na muna sila sa mga kanya-kanya nilang kwarto. Nagbihis naman si Cassandra, nagsuot siya ng sando na dress para makapaglakad-lakad sa dalampasigan. May gusto ka pa bang dalhin, love? Where is your camera? Tanong ni Delton. Tinuro naman ni Cassandra kung saan ang camera nila. Gusto ni Cassandra na may remembrance siya ng pagbubuntis niya kaya nagpabili siya ng camera kay Delton. Dahan-dahan lang silang naglalakad sa buhanginan. Malapit na lumubog ang araw kaya hindi na masakit ang sikat nito. Napapangiti si Cassandra habang dinadama niyang mainit na hangin nagmumula sa dagat. Alam mo love, hanggang ngayon parang panaginip pa rin yung mga nangyayari. Isang napakagandang panaginip. Wika ni Cassandra, magkahawak kami silang dalawa habang naglalakad. Damang-dama ni Cassandra ang mga buhangin sa paa niya dahil mas gusto niyang wala siyang suot na sapin. Hindi ko nahayaan na may mangyari pa sa atin lalo na sa magiging anak natin. Kilalanin nilang babanggain nila dahil hindi ko lang sila babanggain kapag may ginawa sila sa'yo. Ako mismong puputol ng hangin sa katawan nila. Inihilig ni Cassandra ang ulo niya sa braso ni Delton habang patuloy pa rin silang naglalakad. Thank you for loving me, Delton. Hindi mo alam kung paano kita pinasasalamatan sa gabi-gabi habang nakatitig ako sa mukha mo. Minsan napapaisip ako kung ano bang nagustuhan mo sa akin lalo na sa nakaraan na meron ako. Hindi mo ako hinusgahan kahit na kailan. Hindi mo pinaramdam sa akin na second choice lang ako. Thank you for everything. Isa lang ang hinihiling ko na sana hindi ka magsawa sa akin. Habang buhay mo pa rin akong mamahalin at kahit kailan hindi magbabago ang paningin mo sa akin. Huminto sa paglalakad si Delton sa kanya hinarap ang asawa niya. Tumayo rin na rin diretso si Cassandra sa kanya sinalubong ang mga mata ni Delton. Bakit naman magbabago ang pagtingin ko sa'yo kung paano kita mahalin ngayon? Hindi magbabago yun kahit kailan. Mag-away man tayong dalawa, magkakaroon man hindi pagkakaintindihan, kahit kailan hindi ko gagawing solusyon ang makipaghiwalay sa'yo. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng broken family ang magiging anak ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Hindi yun magbabago. Ikaw lang ang gusto ko, kaya huwag kang mag-isip ng mga bagay na hindi ko naman gagawin sa'yo. Matamis na napangiti si Cassandra, niyakap niyang asawa niya at hindi niya napigilang, hindi maging emosyonal. Mahal na mahal kita, Delton. Anas niya kasunod ng maliliit niyang hikbi. Gumiti si Delton sa kanya hinaplos ang likod ng asawa niya. Mahal na mahal din kita, Cassandra. Hindi yun magbabago kahit na kailan. Ikaw lang hanggang dulo, pangako yan. Sagot niya. Lalong siniksik ni Cassandra ang mukha niya sa dibdib ni Delton. Ramdam niyang tila kiliti sa puso niya. Hindi lang magaling sa salita si Delton dahil talagang ginagawa nitong mga sinasabi niya. Araw-araw nararamdaman ni Cassandra ang pagmamahal ni Delton para sa kanya. Mommy! Naputo lang yakapan nilang dalawa nang lumapit sa kanila si Celine kasama si Anding. Basang-basa na si Celine dahil naliligo na to ng dagat. Maliligo rin po ba kayo? Tanong niya.
Bukas na siguro ako, baby. Hapon na kasi, sagot ni Cassandra. Tumingin naman si Celine kay Delton. Daddy, samahan mo naman po ako maligo. Ayaw ako samahan ni Ate Anding. Nakangusong sambit ni Celine kay Delton. Binuhat ni Delton si Celine kahit nabasa ni ito. Kakaligo ka lang po kasi, ma'am. Akala ko kasi bukas pa maliligo si Celine. Sagot naman ni Anding. Saan mo ba gustong maligo? Gusto mo sa malalim? Aren't you afraid? Tanong ni Delton. Mabilis namang umiling si Celine. Hindi po. Basta kasama po kita. Napangiti siya ng sagot. Napakurot na lang si Delton sa pisngi ni Celine. Okay, mommy. Dito ka lang ha. Panoorin mo kami ni Celine maligo. Baling ni Delton sa asawa niya. Tumangot ngumiti naman si Cassandra. Andeng, kunan mo ng upuan si Cassandra. Mainit pang buhangin para maupo siya doon. Utos pa ni Delton na mabilis namang sinunod ni Andeng. Dito ka muna, love ha. Sasamahan ko lang ito, wika ni Delton. Enjoy kayo. Dito lang ako. Naghintay naman si Cassandra sa upuan na ibibigay ni Andeng sa kanya habang nakatingin pa rin siya kay Delton at kay Celine. Alam ni Cassandra na magiging mabuting ama si Delton dahil hindi man nila anak si Celine, alagang-alaga at spoiled ni Delton si Celine. Ma'am, ito na po yung upuan ninyo, wika ni Andeng. Salamat, Andeng. Naupo na si Cassandra at pinanood lang ng dalawang naliligo. Napapangiti na lang siya. Hindi man nila biological na anak si Celine. But for them, Celine is their firstborn child. At hanggang dito na lang muna ang ating yugto para sa araw na ito. Nakita natin ang paglipat ng buhay ni Cassandra at Delton mula sa ingay ng lungsod patungo sa katahimikan at ganda ng kanilang private island sa Palawan. Isang tagpuang hindi lang para sa kanilang bakasyon, kundi para sa paghahanda ng kanilang pagiging magulang. Ang aral na hatid ng kabanatang ito ay simple lang. Ang tunay na kaligayahan ay wala sa material na bagay o karangyaan. Nakikita natin ito sa simpleng pag-aalaga ni Delton sa kanyang buntis na asawa. Sa pagyakap nila sa batang si Celine ay tinuturing na nilang sariling anak at sa pangakong hindi nila pababayaan ang isa't isa anuman ang magiging hamon ng pagbubuntis at pagpapalaki ng pamilya. Sa gitna ng dagat at buhangin, pinatunayan nilang ang pag-ibig na dumaan sa apoy na nakaraan ay siyang pinakamatatag. Ngunit habang papalapit ang due date ni Cassandra, hindi maiwasan ang kaba. Sa tingin ninyo, magiging madali bang pagsilang ng kanilang anak o may mga pagsubok pa silang kailangang harapin bago nila tuluyang mayakap ang kanilang firstborn? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako si Miss Maria, hanggang sa susunod na huling yugto. Huwag kalimutang i-like, mag-comment na inyong mga hula at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa susunod na kabanata. Ingat kayong lahat.